Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Ano pong pangalan nila? Ramon Niralaw. Ilan po yung anak mo? Siyam. Siyam po. Ilan po yung spacing nung, ano ba po, di ba? Pagka nag-anak po, ilan po yung spacing nung gada taon? Taon po ba yung spacing nun? Dito sa pangalawa ko, 7 ang anak ko. Sunod-sunod siya. Sunod-sunod. Panganay ko, pagitan ay 2 taon. Tapos sunod-sunod na siya. Sunod na po. Ano pong trabaho niyo? Trabaho ko, ano lang ako eh. Talagang hindi po kong trabaho, call center. Parker ng mga jeep. Minsan, sumaside-line na rin ako ng basura. Mukha ng basura. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? 3. Ba't mo rin nalayan? Ilan po yung anak niyo po nag-aaral? 2. Siyam po yung anak niyo po, di ba? Pito dito sa pangalawa kasi may anak ako sa una. Mga dalaga na, magagaya na rin niya. Ilan po yung anak niyo hindi po nag-aaral? Hindi nag-aaral. 4. 4. 3 pala, pang-4 pa nga pa yung 4 lang. Aware po ba kayo sa family planning? Ano po yung family planning po? Bali yung ginagamit niyo po? Yung natural po o gumagamit po kayo ng mga contraceptives? Hindi. Natural lang po. Aware po ba kayo sa age law po? Sana ipasang batas po na pwede, legal na po yung paggamit ng mga contraceptives po. Hindi po. Sa ngayon po ba kayo hindi sana ipasang batas na yun na pwede na pong gumamit noon? Kahit sino na lang po kasi naipasa na po yung batas na yun. Legal na po yung paggamit. Pumapayag po ba kayo na sang-ayon po kayo na pinasa nila yung batas na yun para makatulong po sa family planning? Sana, hindi siya ngayon na rin ako. Bumasa na. Marami nang mas marami ang sigurong umano nun kasi pumasa eh. Sa ngayon ako. Marami yun. We are encouraging individual thinking in that sense na we really all have to make, as individuals, the choice whether to support something or not. So yun po yung nagiging maganda dito na lahat po ng ating mga kababayan, because of the debate that is going on, na naliliwanagan po sila kung ano po yung posisyon ng isa, ano po yung posisyon ng kabila, at of course, in a democracy, we are all free to make our own individual decisions. Against DRH, the Reproductive Health Bill. So sir, kahit tanggapin ng inyong mga proposed amendments? Kahit natanggapin yung aking mga proposal, not because of religion, not because of morality, but because of my long-term assessment of what this bill will do to the country. Kayong mga kabataan dito, tandaan ninyo ito, because I'll not be here when things will happen. But it is my duty as a leader of this country to vote according to my notion of what is good for it. I do not say that I am right.
that I am the only one right. I do not say that. But that is my perception. And I vote according to my perception. After proper study, reflection, and prayer, a person is convinced that his or her conscience is correct. In spite of a conflict with the moral teachings of the church, the person not only may, but must follow the dictates of conscience rather than the teachings of the church. The Word of God is mediated through the cries of the poor and the oppressed Filipinos. Faith is the historical practice of liberation. Faith must always be directed toward the changing of the present social order. We have to participate in the struggle of the poor and the oppressed Filipino, mother and child. Swag beat, swag beat. Tinututulan ng ating simbahan sapagkat yung mga bagay na labag sa kanyang itinuturo at sa ating moral life ay hindi pa rin tinatanggal. Seems that it has moral jurisdiction over everything. Dapat i-guarantee yung separation of church and state at hindi gamitin ng pulpito for political purposes. Kung ano po ba yung anti o pro? Pro kasi hindi naman ako anti eh. Hindi naman ako against sa law na yan kasi ano nga yan eh, pabor pa nga yun eh. Pabor pa nga yun para siyempre, para ma-maintain natin yung bilang ng population ng Pilipinas. Diba? Kung hindi ka naman gagamit nun, eh paano ka nakakasure kung mayroon nga o wala? Siyempre diba, may mga teenager na gumagamit, may mga teenager na hindi gumagamit nun, merong hindi. May hindi. So, ang tanong, may sure ba sila kung magkakaroon ba sila kung magkakaroon ng baby or something na hindi silang diba? Usually may mga kabataan na ngayon na mga magulang na. So, means hindi sila gumamit ng contraceptive para doon. Salamat. Pro, siyempre. Against po ba kayo o pro? Pro ako din. Hindi naman ako against. Total bomb ba kayo doon o? Sa akin lang pro. Kasi nursing student naman ako. Pro. Kahit basahin nyo kasi yung sa RH, basta RH, yung lahat ng law, okay lang naman. Walang nakasabi doon na ang RH bill ay for abortion. Di ba wala? Kaya lang minsan may mga ginagamit kasing talagang yung kahit isang bills na. Hindi ko kasi ma-explain sa inyo eh. Basta may mga ibang pills kasi kahit na meron, nalagyan na yung babae. Pag nag-take yun, hindi niya pa alam, pwedeng malaglag yung bata. Kaya, hindi ko lang masabi yung pills na yun. Ayun. Okay. Bakit? Depende mo lang eh.
Sir? Siyempre, maraming dahilan. Ano po yun? Dahilan? Kaya po ng... Kasi doon kasi yung tayo, alam, sa pagkakaalam ko yung about kay God. Di ba, magparami nga daw kayo. Di ba, sabi niya, magparami kayo. Yung taga, dun mo masasabi, yung pagsunod na lang noon yung kay God, na dapat, huwag na gumamit ng ganun, dapat magparami kayo. Yun ang dapat natin gawin. Kasi yun ang sinabi, yun ang bilin God sa atin, yung magparami tayo. Hindi. Bakit? Kasi makapipigil yung, alam mo na, yung ano ng mga tao, yung gusto nila. Against ako. Bakit po? Kasi para sa akin yung law na yun parang nonsense eh. Kasi kung isipin mo, bago pa mapasa yung law na yun, widely used na yung mga contraceptives kasi yung mga doctors, talagang nire-recommend nila yun. So, I don't think na illegal dati yun eh. So, ba't nila gagawin illegal yung bagay na hindi naman siya illegal kasi ginagamit na siya talaga eh. At saka para sa akin yung mga ganung bagay, yung paggamit ng contraceptives during intercourse, ano na lang yun eh. Kumbaga, disiplina ng tao yun. Kasi, di ba, hindi naman kailangan lahat, kung gusto mo pasunod gawin yun na isang tao, kailangan gawin ng law. Paano natin matuturuan maging responsible yung mga tao, yung mga individuals, kung pati yung mga pang-personal na bagay gagawin law na kailangan nilang gawin dahil sa law, hindi dahil sa pagiging responsible nila at saka discipline sa sarili nila.